magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Kumusta na kayong lahat? Tayo ay nagbabalik upang pag-usapan natin itong mga benefits. Kasi ang pagkakaalam natin ng mga benefits pala sa mga senior citizens ay yung pangkalahatan na. Pero merong mga iba't ibang benefits pala na makukuha sa iba't ibang mga lungsod or sa city, no? Na iba ang benefits ng city ng ganito, a certain city, iba din ang benefits na makuha. So, kailangan alamin natin to, no? Alright, so bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusap tungkol dito, if bago ka lang sa aking channel, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga video uploads, right? Okay, and now, tignan natin dito, complete guide to senior citizen benefits per city in the Philippines. Okay, so ang pagkakaalam natin, sabi dito sa senior citizen benefits under the Philippine law, na halimbawa yung mga senior citizens na nagwa 100 years old na. So, mayroon silang 100,000 cash gift. Okay, alam ba na lahat ito? Dapat alam ninyo ito, no? So ito yung under sa Philippine law, hindi lang sa iba't ibang mga city, no? Okay. So pag sa kabuuan ito na the Centenarians Act of 2016 mandates this cash incentive on top of other senior citizens discounts and benefits under the expanded Senior Citizens Act of 2010, okay, or Republic Act na number 9994. All right. So ano yan, batas na talaga yan, no? Okay, under the Republic Act. Okay na ito. At ang indigent senior citizens makakatanggap din ng 1,000 monthly social pension. Okay, double the previous amount before sa Republic Act number 11916. Lapse into law in July 2022. So, itong social pension na ito nag-serve as additional financial assistance. Though alam natin na hindi ito na ano pa na ang tawag dito, implement sa iba't ibang mga lugar, lalong daming mga rereklamo sa atin dito, bakit 500 lang sila, ang iba nga hindi nakakatanggap, no? So, cash assistance ito na galing sa Department of Social Welfare and Development or DSWD for the poor and needy elders. So, hindi pa ang OSCA, no? Hindi ang OSCA ang nagbibigay nito. Ang OSCA lang nagfa-facilitate, I mean, nag-gather na information ng senior citizens like sa registration para malaman nila kung ano, kung taga saan ka, kung anong mga pangangailangan mo. Okay, so yan ang importante din sa registration. Okay, pero ang nagbibigay talaga nito sa mga benefits, no, DSWD pa rin. Okay. So in addition to these benefits and mandatory health coverage accorded to senior citizens Republic Act number 100645, you can also get each of your parents a health card for senior citizens in the Philippines to make sure they have access to healthcare services they need. So kailangan may ano talaga tawag dito coverage. Sa bagay kasi ang senior citizen covered na siya sa healthcare. Okay, pero kailangan meron din silang health card, no? So may card dapat sila para makuha talaga na to access the healthcare services na kailangan nila. Okay. Now, paano ba makakuha? Kasi ang dami nating mga questions dan sa atin, paulit-ulit na questions na paano ba kumukuha ng ID citizen? Ako matanda na dito lang sa bahay, okay? So paulit-ulit din nating sinasabi na kailangan magpatulong, no, ang isang senior citizen, halimbawa, dili makapunta, hindi marunong online. So magpatulong sila kung sa loob ng pamilya, no, anak, apo, o kaya naman pumunta or magpatulong ka, makisuyo kung sino mga kaibigan mo, kakilala mo doon sa barangay mismo. Okay? Alright. So, ganito yon kung paano kumuha ng ID. Okay, local government units, LGUs are all
all over the Philippines implement their own ordinances and programs that provide senior citizens benefits beyond the discounts required by national laws. Okay, to avoid or I mean to avail of these senior citizens benefits, residents need to present their senior citizens ID issued by the Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA, or a special card issued by their respective LGUs. Okay, so kailangan talaga may pakipag-ugnayan tayo, no? Ang mga senior citizens sa ating local government, like sa barangay, no? Sa office ng mayor. Okay. So to get an OSCA ID for your elderly parents, lalo na sa mga anak, no? Anak or apo, kaibigan, okay, kapitbahay, kung sino ang tumutulong sa isang senior citizen sa lugar nyo. Okay? So to get an OSCA ID for your elderly parents, follow these steps. Unang-una, bring your parents to your city or municipal hall to process their IDs in person. So kailangan talaga palang dalhin, no? Dalhin ninyo ang inyong mga magulang na senior citizen na, dalhin doon sa municipal hall. Okay, kasi kuhaan sila ng ID, no? Papirmahin pa pati sila. So, and pangalawa, ask for the OSCA ID application form. Fill up mo to with your parents' information. And then present the accomplished application form, birth certificate, or any public document that can approve the applicant's age and Filipino citizenships. Okay, so kailangan may birth certificate kang dalhin, no? Along with that accomplished application form, and then one valid ID. So anong mga ID na meron ka? ID proof of residency, or 2 proofs of billing or mails under the applicant's name. So meron kang ano dyan, tawag dito yung sa electric kaya, no, sa kuryente, Meralco or saan ka man na lugar, billing, no, billing information, okay, proofs of billing. So meron ka diyan. All right? And ano pa kailangan? Dalawang 2 pieces of applicant's latest ID, okay, 1 by 1. Okay, so tandaan kung ano ang dadalhin para hindi hindi magpabalik-balik. Okay? And then wait for the OSCA IDs to be released. Okay. Your local OSCA officials might require other documents as they deem necessary. So, i-ano naman kayo, tawag dito, i-inform kayo kung ano naman yung iba pang mga pangailangan pag nandun na kayo sa City Hall, Municipal Hall. Alright? Okay. Now, pag-usapan natin ng maikli ang mga senior citizens benefits ng Metro Manila. Okay, kasi sinasabi ng gobyerno, doon kayo sa LGUs pupunta. At nalalaman natin ngayon na iba-iba pala. No, iba-iba pala ang mga benefits kada city. Okay, so halimbawa ang Metro Manila, no, senior citizens in Metro Manila. Like for example sa Makati, no. Ang sa Makati, sabi dito known as one of the most generous cities for elders, gives some registered senior citizens royal treatment. Ang galing naman. So Makati, may royal treatment kayo sa inyong lugar as a senior citizen. Okay. It was one of the first cities to give free cakes to its seniors and exempt them from coding. Oh, isipin mo. Exempted kayo sa coding pag transport kayo, like meron kayong mga sasakyan. And also may free cakes kayo, no? Those with OSCA issued ID, also called the white card, get the usual 20% of senior citizens discount on restaurants, hospitals, and other establishment. Sa Makati, meron silang tinatawag na blue card. On the other hand, entitles residents of these additional Makati senior citizens benefits in 2022. So, kayong mga taga Makati, mga senior citizen ninyo, no? Talaga namang royal treatment ang bibigay ng gobyerno sa inyo. Sana all, no? Sana lahat ng city. Okay. So ito yung mga mga benefits na makuha sa inyo pag may blue card kayo. Now, one time 100,000 cash gift of the seniors 100 birthday. So edad ng 100 may 100,000 birthday
cash gift para sa iyo. Okay. So if a blue card holder for at least 5 years, in addition to the cash award under the Centenarians Act for a total of 200,000. Wow naman. Pag maka 100,000 ka, may 200,000 si Lola. Oh, ang ganda naman. Alright? So, ano pa? Annual cash gift ranging from 3,000 to 5,000 depending on age bracket. Okay, so blue card holders age 90 and above can claim an annual cash gift of up to 10,000 if they've been a card holder for at least 5 years. Eligible recipients include those who just turned 100 since they'll already be receiving the additional 100,000 cash incentive from the Makati LGU. Oy, ang ganda naman. And ito pa, unlimited free movies at cinemas in Makati. O ba, unlimited ha? Kahit anong movie yan, gustong panoorin, libre yan sa Makati. Andyan sa Greenbelt, sa Glorieta, Power Plant Mall, Century Mall, Walmart, and Cash and Carry, kung saan dyan malapit sa inyo. Ang galing. Now, birthday cakes and golden wedding anniversary cakes, free medicines and subsidized healthcare services, vehicle coding exemptions in Makati, whether as drivers or passengers, free lakbay sayal leisure stores with free food and accommodation for provincial tours. Ayun, galing ha. Dami nilang mga benefits sa Makati. Kung gusto mong maging naboboard ka na sa bahay, pwede kang maglakbay, no? With free food and accommodation. All right. Tour yan ha, provincial tours. Okay. Free admission to cultural and theatrical presentations, burial assistance to the family of a deceased blue card ID holder. Okay, ang galing, no? Alright. Now, next one, in Quezon City, ano naman? Okay, sa Quezon City naman is a great place for elders to live in. Bakit kaya? The local government financially supports projects that are beneficial to senior citizens. Okay, aside from that, it's one of the cities that give extra senior citizen benefits to those age 100 and above, in addition to mandatory 100,000 centenarian gift. All right, here are other Quezon City senior citizens benefits. Ano-ano ito? Mga dagdag doon sa aside from mandatory, yung 100,000. So ito din yung mga nasa Quezon City. Ano pa? 100 cash gift on every succeeding birthday after the 100 years old ka. Okay, may 1,000. All right. Now, 1,000 pag may sa December, no? 1,000 Christmas cash gift sa kanila. Okay, ano pa? 1,000 monthly allowance. Wow. Isipin mo 'yon, may 1,000 monthly allowance ang mga taga Quezon City na mga senior citizens, no? Oh, 'di ba? Meron pa silang ano, pension, meron pa silang monthly allowance na 1,000. Oh, 'di ba? Ganda din tumira doon sa Quezon City aside sa Makati City, no? Ano pa? Benefits for all other senior citizens in Quezon City. Okay, so hindi lang yung mga centenarian, ano? Yung mga seniors na talaga kabuuan. Free movie admission for up to 2 films every Monday and Tuesday. All right, so from 5 p.m. only, ano ba up until, opening until 5 p.m. only. So, syempre naman, paggabi ka pa ba, di ba? For a total 240 movies every year. Galing. Transfer tax exemption when selling a senior's house and lot in Quezon City. Alam mo ba, mahal din yung transfer tax exemption, ha? Di ba? Mahal din yon kasi pag ma-exemption ka, ay malaking bagay sa inyo yon. Now, funding from city government for programs and activities proposed by senior citizens associations in barangays. Okay. Now, free use of pay restrooms doon sa ano, halimbawa sa mall, libre ka, no? Kasi may mga pay restrooms andun na lahat, 'di ba? VIP ka doon. All right. Now, free medical, dental, diagnostic, and laboratory services across all government hospitals and centers. Okay, so lahat ng mga taga Quezon City, lahat ng all government hospitals and centers, free ang medical ninyo, may dental pa kayo, diagnostic, laboratory services, okay, sa lahat ng mga hospitals at mga centers. Libre yan. Now, free maintenance medicines from health centers. So, yung mga senior citizens sa Quezon City na walang mga pambili ng mga gamot,
Okay, punta lang kayo sa centers ninyo, health centers, libre yon. Okay. Priority and free parking in private establishments, 5,000 death benefit welfare assistance, the family of a deceased Quezon City OSCA ID owner. All right, there we go. Now, how about naman sa Manila? Marami din yan. Okay, so kasi kung pag-usapan pa natin lahat to, hahaba ang ating video. Okay, so ano na lang, ang tawag dito, itanong nyo na lang sa inyong mga barangay. Okay, pagka hindi makakatulong nasa barangay, doon sa inyong mayor's office. Okay. Local OSCA ninyo. Okay. All right, so ito ang dami ha, senior citizens benefits sa Pasig. Okay, so free movies at Robinsons Metro East. Ano pa, ang dami, 500 monthly pension for unemployed Pasig residents age 65 na above. Okay. So ano hanalin niyo to? Okay? Ang tawag dito, basahin. Basahin at kasi ilalagay ko rin to diyan sa description. Okay, so basahin niyo dito sa description or magtanong. Okay? Dami dito sa benefits sa Taguig, Paranaque, ang dami yan. Ano pa, Caloocan, Mandaluyong, okay? Muntinlupa, other provinces, Malabon, Navotas, Pasay, San Juan, Valenzuela, Cebu, Bohol, Davao, Baguio, kung saan-saan. Okay? So, dapat may alam kayo para makakuha kayo ng mga benefits. Okay? Kasi pagka isa-isahin natin ito, no? Pag isa-isahin natin to, aabot tayo ng 2 oras sa pag-uusap dito. Okay? So, magtanong na lang, alright? Okay. So, if you still have questions, i-comment mo dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Okay? Alright. So, have a wonderful day and stay safe, everyone.